Alas 7 na ng gabi nang tumawag ang operator sa akin upang pabuksan o pailawin ang mga ilaw sa rooftop. Dahil ngayong gabing araw ay maglalaro ang mga bata sa likod ng bahay ng amo namin. At iyan ang aking gagawin for today's video. At ngayon nga ay paakyat na ako dito sa rooftop upang buhayin ang mga ilaw dito. Ganito talaga minsan ang aming trabaho. Walang pinipiling oras, anytime ay may tawag para sa trabaho. At kung ikaw ay isang OFW na gaya ko, marahil ay makaka-relate ka dito. Pero masasabi ko na maswerte pa rin ako sa mga amo na napuntahan ko. Hindi gaya ng ibang napuntahan ng ibang Pilipino. Dahil alam naman natin na marami tayong mga kababayan na naaabuso dito. Dahil nakaranas na rin ako, lalo na pagtungkol sa sweldo. Dati kasi akong nagtrabaho sa ibang kumpanyang pinagtrabahuhan ko. Sweldo mo na ay pinagmamakaawa mo pa ito. At kadalasan ay parsya lang ang makukuha mo o katiting na bahagi lang ng dapat ay sweldong pinaghirapan mo. Ngayon nga ay binuhay ko na ang mga ilaw dito. At lumiwanag na rin ang likod ng bahay ng amo ko. Marahil ay itatanong nyo kung bakit ko kinukwento sa inyo ang isang parte at bahagi ng karanasan ko. Minsan masarap makinig ng kwento, lalo na ito ay totoo. Isa lang yan sa naranasan ko noong wala pa ako dito sa amo ko. Kaya kung ikaw na nanonood at may plano kang magpunta dito, kailangan malakas ang loob at matibay ang dibdib mo. Dahil dito rin masusukat ang haba ng pasensya mo, lalo na sa mga ibang lahi at kapwa Pilipino na makakasalamuha mo. At sana pag nag-abroad kayo, pamilya ang priority nyo at hindi bisyo at sugal na naglipa na rito. Bakit ko nasabi ito? Marami na akong nakasama na ibang Pilipino sa dati kong trabaho. Pero bisyo at sugal pa rin ang daladala nila dito. Ako, kahit tumagal ako dito hanggang mapagtapos ko ng pag-aaral ang mga anak ko, ay titiisin ko. Dahil sila naman ang dahilan kung bakit ako narito. At ngayon nga ay babalik muna ako sa kwarto ko. At doon muli ako maghihintay ng tawag kung anong oras ko papatayin ang mga ilaw dito. At dahil nga hindi ko alam kung anong oras matatapos ang paglalaro ng mga bata sa likod ng bahay ng amo ko, ay mas mainam na sa kwarto na lang ako maghintay. Dahil amo ko naman ang tatawag sa operator o sa central para ipapatay ang ilaw. At ang operator naman ang magsasabi sa akin na pwede ko nang patayin ang ilaw. At pagkalipas nga lang na isang oras ay tinawagan ako ng operator upang patayin na ang mga ilaw sa rooftop. Kaya naman agad akong bumalik sa rooftop upang patayin na ang mga ilaw. Siguro naman pagkatapos nito ay makakapagpahinga na ako. At kung may tawag pa naman ay wala naman tayong magagawa kundi sundin ito. Ganyan talaga ang buhay ng isang OFW. Mas mabuti na ito kaysa naman wala tayong trabaho at walang pangtustos sa pamilya ko. At kung umabot ka sa bidyong ito at tinapos mo hanggang dulo, ay labis ang pasalamat ko sa suportang ibinigay mo. Salamat na rin sa pakikinig mo sa kaunting pagbabahagi ng kwento ko. Dahil kaming mga OFW ay may iba't ibang kwento. At kung ikaw ay may ama o ina
na isang OFW, sana pahalagahan mo yung bawat sentimong ipinapadala sa'yo. At dito ko na muna tatapusin ang video ito at magkita-kita muli tayo sa mga susunod kong video. At kung bago ka pa lang sa aking channel, baka naman mag-subscribe ka na sa aking channel. Pindutin mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong video na i-upload.